Sa mapagpalang araw sa bawat isa, pwede bang lahat tayo tumayo? At pakingitian naman yung mga katabi natin, pakikamayan naman, pakibati naman, a blessed Sunday sa bawat isa. Amen. At alam ko na marami tayong ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Marami bang ipagpapasalamat? And sa pagkakataon na ito, kapatid, nag-prepare ka na lang din, nag-ayos ka na lang din sa Panginoon. Sabi nga, this is the time para tayo magpasalamat sa Panginoon. And this is the moment na ibigay natin lahat sa Panginoon. Amen po ba? Yeah, church, let us give all to the Lord. And let us give praise to the Lord. God, this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our... Pwede bang itaas natin ang ating kamay para sa Panginoon? This is our moment to lift your name. Make it louder, church! This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Once again. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. Oh, this is our place. This is our moment to live your name. Oh God, this is the moment to lift your name. Even now, making loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out over all of the time. Come on, church. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Here we go. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Give you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, Come on, lift up your hands. oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Everybody dance now. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. You and you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. And this is our time. This is our place. Come on, lift up your hands to This the is our Lord. moment to lift your name. Oh, this is our time. This is our place. The church, This is our moment. this is the moment to lift up the your name of Jesus. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, this is our time. Oh, this is our place. This is our moment to lift your name. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to live your name. Oh, this is our time. Oh, this is our place. This is our moment to live your name. Come on, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Everybody shout it out. Praise the Lord, oh my soul. Everybody praise
'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're broken. I praise 'cause Come on, shout it out! Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord! Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet! I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet! I won't be quiet. My God is alive. How could Once again, I won't be quiet! I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, praise the Lord! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord! Oh, praise the Lord. Praise your name, oh God! Praise your name, Jesus! Oh, Jesus! Praise the Lord! I won't Oh, we worship you, Lord. Oh, we give you praise. Oh, we give you praise. Oh, God, love you, God. Let everything that has breath, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Church, I won't be quiet to worship the Lord. Huwag mo nga hayaan, church, na mag-observe ka lang. Huwag mo hayaan na tahimik ka lang sa pagsamba. Huwag mo hayaan na titingin ka lang. Hayaan mo na ibigay yung pasasalamat ka mo. Pwede mo ba pasalamatan ng Panginoon? Let everything that has breath, praise the Lord. Come on. Let everything that has breath, praise the Lord. Oh, praise. Come on, praise. Oh, praise the Lord. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my Oh God, it's good to be back in your presence, oh Lord. Lord, napakasarap na magpuri sa iyo, Panginoon. Sa mga uhaw, Panginoon, na sumasamba sa iyo, mga gutom, Panginoon. Lord, ito yung nais namin, Panginoon. Na sumamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, na para bang wala ng bukas, Panginoon. Sasamba kami hindi dahil may problema, Panginoon. Sasamba kami hindi dahil pinagpapala mo kami. Sasamba kami dahil sapat na yung dahilan na meron kaming mga hininga, ginising mo kami, Panginoon. Lord, marapat lang na pasalamatan ka, O Diyos. Yes, God. Lord, iningatan mo kami, Panginoon, sa lamang kapahamakan.
Lord, ipinrovide mo yung pangangailangan namin, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. That's why, Lord, dito kami para lumapit sa iyo at magpasalamat naman, Panginoon. Ina-appreciate ka namin, Lord. Kami naman, Lord, yung magsusumiksik sa iyo. Lumalapit, maglalambing, Panginoon, sa iyo, Diyos. Magsusumiksik, Panginoon, kung kinakailangan, Panginoon. Lalapit, Lord. At alam ko, Panginoon, na bukas ang iyong mga kamay, Lord, sa lahat ng gustong lumapit sa iyo, Panginoon. Right now, church, let this be our desire. God, hold me close, Panginoon. Panghawakan niyo ako, Panginoon. At sa pagpupuri ko sa iyo, Lord, maramdaman kita, Panginoon. Jesus. Give you praise. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to as I see in me, let this trip away by the power of your love. Come on, lift up your hand, sing it to the Lord, church. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as away our eyes up like an eagle, and our soul with you, your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face. Open up our heart, oh God, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, I come my mind as your will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Oh Jesus, hold me close, let your love surround me. Bring me near,
worship today, Lord, ipinapahayag namin, Panginoon, sa iyo na tunay na dakila ang iyong pag-ibig. Pinapahayag namin sa iyo, Panginoon, na ikaw ay naging mabuti sa amin, O God. Hindi namin kayang tago sa aming mga puso, Lord, ang kabutihan mo, O God. Kaya sa mga oras na ito, kami, Panginoon, ay umaawit ng papuri. Kami ay nagsasambit ng pagsamba sa iyo, God, sapagkat ikaw ay buhay. Ikaw ay kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay, O God, at tunay na aming naranasan ang iyong kabutihan, Lord God. Itong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, pinagpala mo kami, O Diyos. At tunay, Lord, na ang oras na ito ay tanda na kami ay pinagtagumpay mo, O God. Na kami ay pinagpala mo, Panginoon. Na kami ay ginabayan mo, sinamahan mo, Lord, ano man yung pinagdaanan ng bawat isa, tunay na ang pagkakataong ito ay ginawa mo para muli ma-appreciate namin kung gaano kadakila ang ginawa mo sa mga buhay namin, kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig at kung gaano kalawak ang kabutihan na naranasan namin mula sa iyo, God. Kaya again, today, Lord, hayaan mo na yung kabutihan mo lamang makita namin, Panginoon. May mga bagay na kulang sa amin, huwag mo hayaan na ito ang tignan namin, O Diyos. Tulungan mo kami kung ano yung binigay mo, kung ano, Lord, yung pagpapalang ginawa mo sa buhay namin. Yun po yung tignan namin, O Diyos, na sa gayon, masambit namin ang pasasalamat at pagpupuri namin sa iyo, God. Na sa gayon, maibigay namin ang karapat-dapat na papuri sa iyo, God. Katulad ng inawit namin, hindi namin kayang itago, Lord, yung kabutihan mo, Panginoon. Kaya kung kami ay nakaranas na yung kabutihan mo, Panginoon, kung kami nakaranas, Lord, ng pagkilos mo nitong nakarang araw, nitong nakarang linggo, tunay na hayaan mong maihayag namin sa pamagitan ng pagpupuri at pasasalamat sa iyo, God. Salamat muli, Panginoon, sa umagang ito na pinagtagumpay mo at pinagpala mo po ang bawat isa. Again, as we hear your word, we ask, God, change our heart, Panginoon. As we hear your word, hayaan mo po na ito'y magdulot ng pananampalataya, isang buhay na pananampalataya, sa totoong pananampalataya sa bawat isa, Panginoon. Ang salita mo ay maging gabay, maging ilaw sa amin, sa paglakad namin sa mundong ito, God. At tunay na ito ay patuloy na mag-direct ng aming mga principle sa buhay, O Diyos. At truly, Lord, na sa aming paikinig, hayaan mo po na ito po ay tanggapin namin na nagmumula sa iyo, God. Buong puso naming angkinin na lahat ng aming mapapakinggan, ito po ay nanggagaling sa iyo at ito yung nais mong iparating sa umaga na ito, Diyos. Empower mo po, Panginoon, ang aming speaker sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, na tulungan mo po siya patuloy na maipahayag ang iyong salita na nagmumula sa iyo, God. At tulungan mo po siya, Panginoon, na sa iyo lamang manggaling ang lahat ng knowledge and wisdom, God. At empower po at i-anoint ang aming pastora sa umaga na ito. Muli, Lord, ma-enjoy po namin ang pakikinig namin na yung salita, O Diyos. Ano man yung mga kaguluhan sa isip, sa puso na nakita mo ngayon sa iyong mga anak, hawiin mo ang lahat ng ito, Diyos. Ano man yung alalahanin na meron po ang bawat isa na narito ngayon, hawiin mo ito, Diyos. Huwag mo hayaan makahadlang sa pakikinig namin sa iyong salita, O God. At tulungan mo po kami na sa pagtatapos, Lord, ng service na ito ay pinagpala mo kami, O God. Tulungan mo po kami na meron kaming maibabahagi sa mga taong nakapaligid sa amin, sa pamilya namin at sa mga kaibigan namin, O Diyos. Kaya we expect na ngayong umaga may inihanda kang the best para sa amin, Panginoon. Kaya muli, Lord, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, O God, sa umaga na ito. Sambahin ay yung dakilang pangalan. Truly, Lord, sa aming kalagitnaan, nandito ka, nananahan, O Diyos. Kaya tanggapin mo ang isang buhay na papuri, buhay na pananampalataya na nagmumula po sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sambahin ka. This all we pray. Everybody shout, Amen! Mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa atin. Na-enjoy po ba natin ang pagpupuri sa Panginoon? Amen. Glory to God. Sige po. At muli, nihikayat ko kayo na inanyayahan ko kayong tumayo. At muli basahin natin ang salita ng Diyos patungkol sa pinag-aaralan nating it's about closeness to God. Sabi ng Psalm 73, verse, sige, hintayin natin yung ating multi. Ayan. So, napakasarap magpuri sa Panginoon dahil ang Diyos ay buhay. Amen? Ang Diyos na ating sinasamba ay buhay. Sabi po sa salita niya in Psalm 73, 27 and 28, those who are far from God will die. You destroy those who are,
and faithful. But I am close to God, and that is good. The Lord God is my protection. I will tell all that you have done. Amen. Lord, salamat sa mga pagpapala na spiritual, sa lahat ng aspeto na aming natatamo sa bawat araw. At narito kami, Panginoon, tulungan mo na ang aming puso't isipan ay maituon lamang sa iyo, Lord God, upang matamnan ang iyong masalita at kami lumago sa pananampalataya at mamuhay ng may nakalulugod sa iyo, Panginoon. Muli, Lord, inihikayat namin, inanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming mga buhay at magbigay ng pagbabago tungo sa pag-unlad na kung saan nagbibigay kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Ama, sa iyong papuri. In Jesus' name we pray. Amen. So, ito po, ipagpapatuloy natin sa pag-aaral nating nasimulan. It's about closeness. Sabi ko nga kanina, kamusta na po tayo? Saang level na po ba tayo close sa Panginoon? Nandun na po ba tayo sa very close, super close, intimately close, o nandun pa rin tayo sa close open? So, nawa, habang tumatagal ang panahon, lalo tayong lumalalim, lalo tayong nagiging malapit, na lalong nagiging rooted or nagiging malawak or laging malalim yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. It is because of our closeness to Him. So, be close to our God. So, sabi nga, may mga dahilan bakit ang tao ay hindi na malapit sa Diyos or malayo sa Panginoon. So ito po yung ibang mga kadahilanan at marami pang kadahilanan bakit ang tao ay malayo sa Diyos. So wag nating hayaan ang kasalanan, ang tukso, ang pagtuon sa kanakaraan, ang kaabalahan, distraction, mga paghihirap, doubt, frustration, desires, deceit, and disappointment with God na kung saan yan yung maging dahilan na tayo ay magiging malayo sa Panginoon, malayo sa Diyos. Bagkus, ano man yung pinagdadaanan man natin ito yung maging hakbang na kung saan lalo tayong magiging malapit sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo malapit sa ating Panginoon, mayroon din po itong ibubunga sa ating mga buhay. Ano daw po ito? Kapag tayo nagiging malapit sa Diyos, at bakit kailangan natin magiging malapit sa Panginoon? Because una, being close to God is be close to God. Why? Because ang pagiging malapit sa Panginoon, nagbibigay siya sa atin ng kapangyarihan at lakas, mapagtagumpayan anumang mga troubles and difficulties sa buhay. Siya yung magbibigay sa atin ng lakas na mapagtagumpayan lahat ng paghihirap na ating nararanasan sa mundong ito. Nasabi nga natin, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, marami tayong pagdadaanan na difficulties. But kapag tayo malapit sa Panginoon, yung malapit sa Kanya, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan at lakas para pagtagumpayan ito. At hindi lang po yan ang binibigay niya, bakos binibigyan niya rin tayo ng kapahingahan sa ating mga pagod na kaluluwa. Yan, mga kaluluwang nabibigatan na ng lubha dahil sa mga matinding pasanin, mga kaluluwang pagod na or puno na ng kabigatan. Yan. So sabi nga, pag tayo ay mayroong kalapitan sa Panginoon o malapit o lumalapit tayo sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng kapahingahan sa ating mga pagod at nabibigatang nahihirapang mga kaluluwa. Dahil pinangako niya yan sa atin sa kanyang salita. At hindi lang po yan, kundi kapag tayo ay nagkakaroon ng kalapitan, bakit kailangan natin magkaroon ng kalapitan sa Panginoon? Dahil kapag tayo ay malapit ang relasyon natin sa Panginoon, lalong lumalalim yung ating pagmamahal sa Diyos at naiiwasan natin ang lubusang pagtalikod sa Panginoon. Sabi nga natin mahirap lumayo sa Panginoon. Mahirap bumalik sa Panginoon kapag tayo ay nalayo sa Kanya. So, i-desire natin, mithiin natin na magkaroon tayo ng kalapitan na relasyon sa Panginoon. Dahil ang pagiging malapit na relasyon natin sa Panginoon, lalo pang lumalalim yung ating pagmamahal sa Kanya at makakaiwas tayo sa lubusang pagtalikod sa
Panginoon. Ayan. At ito daw po, pangatlo na ating tinalakay noong nakaraan, paano natin mapanatiling malapit yung ating relasyon sa Panginoon na kung saan nararanasan mo na parang ang layo na ng Panginoon sa iyo, you are distant from the Lord, you never heard the voice of the Lord, at pakiramdam mo ay nag-iisa ka na lang, parang pinabayaan ka na ng Panginoon, at ang daming mga distraction sa mundong ito, maraming mga disturbances sa paligid mo, paano pa ba kaya natin mapanatiling malapit ang ating relasyon sa Panginoon kapag nakikita mong sira ng lahat, wasak na ang lahat, at nandun na sa matinding paghihirap, nandun na sa matinding suffering and difficulties ang buhay. Paano pa ba natin mapanatiling malapit sa Panginoon? So ano po yung gagawin natin? We need to come close to God upang mapanatili nating maging malapit ang ating relasyon sa Panginoon. Sa kabila ng maraming distraction, disturbances, pakiramdam mo ay nag-iisa ka na lang at parang malayo ang Panginoon sa buhay mo, huwag mong hayaan na ito'y magtangay sa iyo palayo. Bagkus, lalo kang lumapit sa Panginoon. Come close to God, because when we come close to God, God will come close to us. And then pangalawa, how to stay close to God? We need to guard our hearts and its desire. Sabi nga ang ating mga puso ay madaya ito at lubhang bulok na at wala na daw itong kalunasan pa. Ngunit kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng pananatili o nagkakaroon tayo ng closeness sa Panginoon, makikita natin na maiingatan natin ang ating mga puso at ang mga ninanasan nito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dahil sabi nga, ang puso natin ay madaya at maging ang mga minimithi nito ay hindi umaayon o salungat sa kalooban ng Panginoon. Kaya, paano natin mapanatiling malapit tayo sa Diyos? So we need to guard this heart. Because this is the wellspring of life, sabi sa salita ng Panginoon. At wag nating hayaang sangayunan yung ninanasa ng ating mga puso. And then, pangatlo, how to stay close to God? We need to be intentional. Ayan. Kung paano sinadya nating pumunta dito, sambahin ng Panginoon, purihin ng Panginoon, pasalamatan ng Panginoon. So be intentional with our relationship with God in our devotion and time with God. Maging intentional tayo. Amen? Diba? Pag minamahal mo, intentional mo talaga. Sinasadya mong gawin ang mga bagay na ito para ipadama yung pagmamahal mo sa iyong iniibig. So the same with God. Na kapag mahal mo ang Panginoon, talagang you need to be intentional. Hindi pwedeng sasabihin na, naintindihan naman to ng Panginoon, okay lang kahit hindi ko gagawin ito. No, we need to be intentional because God doesn't want na mayroon siyang kahati sa ating mga buhay. Nais niya na yung ating full devotion, yung ating loyalty ay nandoon lang sa Kanya, ng buong buo. So kaya we need to be intentional with our devotion and our time with the Lord para mapanatili nating malapit tayo sa Panginoon sa kabila ng maraming disturbances, maraming distraction, at maraming mga paghihirap na nararanasan sa buhay. So ito po yung pagpapatuloy natin sa ating nasimulan na pag-aaral mula sa Panginoon, sa Kanyang salita. Ayan. Yung tinatawag natin na the reward of those who have being. Yan. The reward of being close to God. Yan. Pag sinabi ng ating reward, yan po ay gift. Ayan. Sige, ano lang natin yan, short review. That is a gift, that is a prize, and an honor. So makikita natin na ayon doon sa binasa natin sa Hebrew chapter 11:6 that God is a God of reward. Ginagantimpalahan niya yung mga pananampalataya ng buong pusong hinahanap ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. Do we want that God will reward us? Amen. Of course. Alam natin, 'di ba, kung papaano o ano ang pakiramdam ng nakatanggap ng gantimpala, 'di ba? Sabi nga natin, masaya. Ayan, fulfilling, 'di ba? Ano pa? Masaya, fulfilling, ano pa? It motivates us to continue, do more, di po ba? Kapag tayo ay nakatanggap ng gantimpala. So sa atin sa Panginoon, sa paglapit natin sa Panginoon, minimiti natin na magkaroon tayo ng kalapitan sa Panginoon,
nagnanais tayo na magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon, mayroon din siyang gantimpalang binibigay sa mga lumalapit or nagkakaroon ng intimate na relationship sa Kanya. At una na po yung pinag-aralan natin na kung saan na isa sa mga reward na binibigay ng Panginoon kapag nagkaroon tayo ng kalapitan sa Kanya o pagiging close sa Kanya. Ito po yung sinasabi natin na naririnig natin ang tinig ng Diyos ng may kalinawan at binibigyan niya tayo ng malinaw na direksyon. Ayan. So yun po yung una o isa sa mga rewards o gantimpala na binibigay ng Diyos sa atin. Amen. Na naririnig natin ng malinaw yung Kanyang tinig. Hindi tayo nadadaya, hindi tayo natatangay ng anumang gawa ng laman, ng gawa ng mundo. Because ang tinig ng Panginoon ay klaro nating naririnig. At binibigyan niya tayo ng klaro, malinaw, tama na direksyon na ating dapat na lakaran. Amen. Kaya hindi tayo maliligaw, hindi tayo madadaya dahil naririnig natin ng malinaw yung tinig ng Panginoon. Kaya marami, sabi ko nga, marami ang malabo ang pananampalataya, malabo ang pagkakilala nila sa tinig o sa pagkakilala nila sa Panginoon dahil hindi klaro, hindi malinaw ang tinig na naririnig nila mula sa Panginoon. Dahil sabi sa kanyang salita na ang kanyang mga tupa nakikilala ang tinig ng Panginoon at kilalang kilala nila ang tinig ng Panginoon at sinusunod nila ang tinig ng Panginoon. Kaya paano natin malalaman na tinig ito ng Panginoon at ito yung tamang direksyon na pinapalakaran sa atin ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na naghahari sa atin. Kaya nga kapag ang isang tao ay tunay na kumilala at tinanggap, pinananaligan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkakaroon siya ng malinaw na direksyon sa kanyang buhay. Naririnig niya ng malinaw yung tinig ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi siya nadadaya, hindi siya naliligaw, bagkus nilalakaran niya ang tamang buhay na ninanais ng Panginoon. At ito na po yung kasunod, rewards of being close to God. Ano pa po ba yan? Maliban sa naririnig natin ng malinaw ang tinig ng Diyos at binibigyan niya tayo ng malinaw na direction, hindi malabo, hindi bako-bako, hindi liko-liko. Ayan. Ano pa po yung rewards na binibigay niya sa atin? Pangalawa, our life or ourself are aligned to God's will. Aligned with God's will. Ayan. So yan pala ang rewards. Yan pala yung natatamo natin kapag mayroon tayong kalapitan na relasyon sa ating Panginoon. Yung ating mga sarili naaayon na, sumasang-ayon na, naaayon na sa kalooban ng Panginoon. Lahat po tayo ay salungat dati sa nais ng Panginoon. Lahat tayo ay salungat sa kalooban ng Diyos dati nung tayo ay wala pang Kristo sa ating mga puso. Kaya ano man yung gawin natin dati dahil wala pa si Kristo sa ating mga buhay, walang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, tayo ay salungat sa kagustuhan ng Panginoon. Tayo ay salungat sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang hirap ng buhay kapag tayo ay salungat sa kalooban ng Panginoon. Kaya makikita natin na ano po ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon kapag aligned na yung ating buhay, yung ating sarili sa kalooban ng Panginoon. Ayon daw po sa Romans chapter 12, verse 2, sinasabi sa salita ng Panginoon kapag aligned na, nakaayon na sa kalooban ng Diyos yung ating buhay, ito daw po yung buhay na mayroon tayo. Sabi diyan, don't copy the behavior and customs of this world. Na ibig sabihin na kapag tayo pala ay naka-align na sa kalooban ng Diyos, hindi na natin kinokopya, hindi na natin ginagaya, ano man yung gawi, ano man yung asal, ano man yung pamumuhay na meron ang mundong ito. Amen? Hindi na natin ginagaya yan. Iba na tayo ng pamumuhay. Ano na daw po tayo? But let God transform you into a new person by changing the way we
think, bagong nilalang na daw po tayo. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, we are now new. The old is gone and the new has come when Jesus Christ is in us. Amen. Hindi na daw natin kinopokopya, hindi na daw natin ginagaya yung mga gawi, yung mga pag-uugali, yung mga pamumuhay, yung mga nilalakaran ng mga taong walang Kristo sa puso. Amen. Mayroon na daw po pagbabago sa ating mga kaisipan. Kaya makikita natin na sabi dito, then you will know what God wants you to do. At doon na natin nalalaman yung kalooban ng Panginoon. And you will know how good and pleasing and perfect His will really is sa ating mga buhay. Amen. Kaya hanggat ang buhay natin walang kalapitan sa Panginoon, hindi malapit sa Diyos, palaging salungat ang gawa natin sa Panginoon. Hindi talaga tayo tutugma sa nais ng Panginoon. Hindi talaga tutugma yung buhay natin sa kalooban ng Panginoon. Laging salungat. Sino po dito sa atin nakaranas na tumawid sa ilog na mataas ang tubig, na salungat sa agos ng tubig? Sino po nakaranas dito? Naranasan niyo po bang tawirin ang ilog na mataas ang tubig na salungat? Ano pong naranasan natin? Hindi ka makahakbang, di ba? Kasi matindi yung current, yung pressure. Mapapagod ka, mahihirapan ka. Imbes na pasulong ka, ikaw ay hihilahin. Yan, pabalik. Yan, natatangay ka, ibig sabihin. Amen. So, ganun ang buhay natin kapag salungat tayo sa Diyos. Mahirap, mabigat ang buhay kapag ang buhay natin ay salungat sa kalooban ng Panginoon. Yan, manghihina ka daw, sabi ni Pastor. Mahihirapan ka lang, lalong mabibigatan ang buhay kapag salungat ang buhay natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya aayon lang ang ating mga buhay at sarili sa kalooban ng Panginoon kapag mayroon tayong closeness sa Panginoon. Meron tayong kalapitan na relasyon sa Panginoon. Kaya kapag mayroon kang kalapitan na relasyon sa Panginoon, ano daw po yung nangyayari? When our life or self is aligned with God's will, we hate sin, but we are filled with compassion for sinners. Kapag meron ka palang alignment na, yung buhay mo ay nakaayon na sa kalooban ng Panginoon, ano daw po yung nangyayari? Kinamumuhian mo na daw po yung kasalanan. Ngunit, ikaw daw po ay napupuno ng habag, hawa at pagmamahal sa makasalanan. Amen. Ibig sabihin, kapag kinapuputan na natin yung kasalanan, hindi na natin nilalakaran ang mali. Hindi na natin ipinapamuhay ang mali. Amen? Kapag kinapuputan, kapag kinasusuklaman natin ang kasalanan. Amen? Ganon daw po yung nangyayari kapag naka-align na yung ating buhay, yung ating sarili sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi na tayo doon namumuhay sa mali. Alam mong mali, pero nagpapatuloy ka pa diyan. Ibig sabihin, wala kang connection sa Panginoon. Wala kang relasyon sa Diyos. Kaya nagkakaroon lamang tayo ng matuwid na pamumuhay, hindi sumasang-ayon sa mga mali, kasi ayon na sa kalooban ng buhay mo at malapit na ang relasyon mo sa Diyos. Amen. Kaya makikita natin na ang tunay na born again, may pagbabago sa buhay. May changes na nangyayari. Amen? Hindi pa pwedeng na born again, pero ang buhay ay walang pagbabago. Hindi nangyayari, nananatili pa rin nilalakaran ang mali. Ipinapamuhay pa rin ang mali. Kaya makikita natin na kapag tayo daw po pala ay naka-align na sa kalooban ng Diyos because of our closeness to Him, namumuhi ka sa kasalanan. Namumuhi ka sa mali. At hindi ka nagpapatuloy sa mali. Amen? Kundi nilalakaran mo ang matuwid, at may kabanalan ayon sa salita ng Diyos. Namumuhi ka na sa kasalanan. Ngunit ang taong nagkasala, hindi mo kinamuhian. Bagkus nagkakaroon ka ng habag at awa at pagmamahal doon sa taong nagkasala na sila man din ay mailapit sa Panginoon upang sila man din ay makalakad sa matuwid na pamumuhay. Amen? So ganun daw po yung nangyayari kapag tayo ay nagkaroon na ng alignment
ng ating buhay sa kalooban ng Panginoon. Nagkakaroon na daw po tayo ng panahon sa panalangin, sa pagsamba, sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, at pinapahintulutan mo na ikaw ay maturuan ng salita ng Diyos. Yun daw po yung nangyayari kapag tayo ay mayroong alignment na sa kalooban ng Diyos. Kaya praise the Lord, palakpakan mo yung sarili mo ngayon. I-appreciate mo yung sarili mo ngayon. To God be all the glory kasi mayroon ka ng oras na inilalaan para makinig ng salita ng Diyos, para sambahin ang Diyos, para pasalamatan ang Diyos sa iyong buhay. At pahintulutan mo siya na ikaw ay idisipulo ng Panginoon. Amen? Pahintulutan mo siya na ikaw ay turuan ng Panginoon. Kaya sabi nga, magpa-enlist na tayo sa ating CLDP. Magpa-enlist na kayo sa C2S natin. Next week, mayroon tayong tinatawag na enhancement. Yan yung isang way para tayo ay ma-disciple, maturuan ng Panginoon. Amen? Magpa-enlist na tayo sa ating Amen Shoot. Amen? Dahil yan yung way na tayo ay ma-disciple ng Panginoon ng Kanyang salita. It is because aligned na yung buhay mo sa kalooban ng Diyos dahil meron tayong closeness na relasyon sa Kanya. At hindi lang daw po yan ang nangyayari kapag naka-align na yung buhay natin sa Panginoon. Mayroon ka na daw pong tinatawag na kapayapaan at kahinahunan sa buhay. Kaya pala ang isang totoong may kaugnayan sa Panginoon, may relasyon sa Panginoon, hindi mahirap kausap. Bakit? Kasi bawat kaharap mo siya, sa Kanya. Calmness, kahinahunan, peace, kapayapaan. Kaya walang gulo kapag kausap mo ang taong mayroong malapit na relasyon sa Panginoon. Kaya makikita mo talaga kapag ang isang tayo malapit sa relasyon, malayo sa relasyon sa Panginoon, ang gulo din kausap. Kasi pag kinausap mo, puro pasigaw. Amen? Kapag kinausap mo, ang gulo din. Hindi kayo nagkakaintindihan. Pero kapag ang taong may malapit na relasyon sa Panginoon, may totoong ugnayan sa Panginoon, makita mo hindi siya mahirap kausap. Hindi siya magulong kausap. Madali siyang kausapin. Dahil naghahari sa kanya yung kapayapaan, kahinahunan, naghahari sa kanya yung pag-ibig ng Panginoon, naghahari sa kanya yung self-control, kabutihan, naghahari sa kanya. So, paano magkakagulo? Mapayapa. Kapag ang tao ay mayroong totoong closeness sa Panginoon. Kapag ang isang Kristiyano ay mayroong totoong closeness sa Panginoon, nandoon yung matiwasay ang buhay. Nandoon yung kapayapaan naghahari. Yung kahinahunan sa buhay naghahari. Kasi kontrolado siya ng banal na espiritu. Pinapahintulutan niya ang banal na espiritu na akayin siya tungo sa matuwid na pamumuhay. Kaya makikita natin na kapag totoong na-born again ng isang Kristiyano, masayang tunay nga kasi sa bahay pa lang, masaya na. Amen? Kapag ang isang mananampalataya ay may tunay na koneksyon, may kalapitan sa Panginoon, ibig sabihin, malalim na yung pangunawa niya. Amen. Kaya hindi siya mahirap kasama, hindi siya magulong kausap dahil nananahan sa kanya ang banal na espiritu na kung saan umaakay sa kanya tungo sa pamumuhay na matuwid at doon siya sa katuwiran. At dito pa po makikita natin na kapag ang tao pala naka-align na, o ang isang mananampalataya naka-align na sa kalooban ng Panginoon, kapag siya'y nagkamali, yan, bukas palad siyang, o bukal sa kalooban niya na siya ay nagpapatuwid sa Panginoon. Ayan. Hindi mabigat ang tao na nagkamali na ituwid sa Panginoon. Amen. Hindi siya katulad ng ahas na kapag ituwid mo'y nanunuklaw. Kundi kapag itinuwid mo siya, para siyang uod na nagpapasakop sa Panginoon. Amen. So kaya hindi mahirap kausap ang tao, merong malapit na relasyon sa Panginoon. Kaya masaya talaga ang buhay ng isang mananampalataya kapag meron siyang kalapitan na relasyon sa Panginoon. Kaya tatanungin natin yung sarili natin, nasaang level na ba ng kalapitan ng relasyon natin sa Panginoon? Sabi ko nga kanina, nandun ba tayo sa very close? Nasa super close na ba tayo ng relasyon natin sa Panginoon? Or nasa intimately close na tayo sa Panginoon? Malapit na ang relasyon natin sa Diyos?
o nandun pa rin tayo sa close open? Sabi niya ni Pastor, nasa close open. So nawa hindi tayo doon sa close open. Amen? Huwag nating hayaan na marinig natin ang salita ng Diyos pagtapos wala na. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, dulot niya ay buhay sa bawat isa sa atin. So yun pala ang nagiging buhay ng tao noon ng isang mananampalataya na naka-align na sa kalooban ng Panginoon. Yan. Nandoon na yung tinatawag na kababaang loob. Yan. Pinapakita niya yung totoong kababaang loob. Kinikilala niya na may mas mahigit pa sa kanya. Amen. Nandun sa kanya yung kababaang loob. At nandun sa kanya yung tinatawag na pagpapasakop sa Panginoon. Yan, kung kung mayroon siyang mga self-hate, may mga pride siya, may pain siya, ayan na siyang nagiging hadlang sa kanyang paglago sa relasyon niya sa Panginoon, pinapaintulutan niya ang Diyos na alisin ito sa kanyang buhay. Nagkakaroon siya ng totoong forgiveness. Nagkakaroon siya ng totoong compassion. Kapag ang tao pala ang isang mananampalataya ay naka-align na sa kalooban ng Panginoon. Amen. Sabi ko nga, hindi siya mahirap kausap. Hindi siya magulong kasama sa buhay. Kundi nandun yung kaayusan sa buhay sa isang taong mayroong malapit na relasyon sa Panginoon. Kaya asamin po natin na magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Panginoon. Because aligning to God means, sige labas natin, aligning to God means submitting to His wisdom. Ayan. Pag sinabi nating umaayon tayo sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin nagpapasakop tayo sa karunungan na mayroon ang Diyos sa buhay natin. Dahil alam natin na ang karunungan ng Diyos ay higit sa karunungan na mayroon tayo. Amen? Dahil ang karunungan na mayroon tayo, limitado kung ano ang nalalaman natin sa kinabukasan. But ang karunungan na mayroon ang Diyos, mas higit siya. Dahil alam niya, siya yung nakakabatid kung ano ang mangyayari, ano yung magiging kinabukasan ng isang mananampalataya o ng isang tao. Kaya sabi nga, aligning to God means submitting to His wisdom, becoming more like Christ. Nagiging katulad siya kay Kristo, yung katangian ni Kristo nagiging pamumuhay niya na. Kaya nandun na yung kahinahunan, nandun na yung kapayapaan, nandun na yung pag-ibig, nandun ang tunay na kagalakan, nandun na yung tunay na kabutihan, kabaitan, nandun na yung pagpigil sa sarili. Na kahit mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, nandun yung kanyang pagtsatsagana. Amen. He is like Christ. Becoming more like Christ ang kanyang buhay. Kapag pala mayroon tayong alignment sa Panginoon at mayroon, yun pala yung bunga ng pagiging malapit sa Diyos. Yan. Sabi nga, hindi na tayo not yielding to the flesh. Hindi niya na sinasang-ayunan yung gusto ng laman. Dahil alam natin na ang gusto ng laman ay salungat sa nais ng banal na Espiritu. Amen? Hindi na natin to sinasang-ayunan, hindi na natin pinapasundan yung gusto ng laman. Dahil ang gusto ng laman, ayaw talaga yung espiritual na bagay. Gusto niya yung mga makamundong pamumuhay. Pero kapag pala tayo ay mayroong malapit na relasyon sa Panginoon, nagkakaroon ng alignment yung ating sarili sa kalooban ng Diyos. Kaya ito pala yung nangyayari. Hindi na tayo sunod-sunuran sa gusto ng ating laman. At ano daw po? When we aligned our will to God or our life to God, we hate what God hates and do what pleases Him. Kinamumuhian natin kung ano yung kinamumuhian ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, hindi na natin nilalakaran yung mali na siyang kinamumuhian ng Diyos. Hindi na tayo lumalakad pa na namumuhay na nagpapatuloy sa mali. Amen? Nilalakaran na natin yung matuwid at tamang pamumuhay. Dahil yan ang nais ng Diyos na ating lakaran. Amen? Kaya sabi nga doon, mga reasons bakit malayo tayo sa Diyos, sabi doon, sin and temptation. So wag nating hayaan yung kasalanan na yan na siyang kinamumuhian ng Diyos ang siyang magpapalayo sa atin sa Panginoon. Bagkus tayo lalapit sa Diyos. Upang sa gayon, ang ating buhay ay magkaroon ng
alignment sa Panginoon. At magagawa natin ano man yung mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga, sabi nga natin, kapag tayo daw po ay nagiging malapit sa Panginoon, ng may intimate na relasyon, doon daw po ang Diyos nakakapagsalita sa atin. At pinapakita niya sa atin yung tamang daan, yung tamang buhay na dapat nating lalakaran. So we need to be close sa ating Panginoon. Because when we are close sa ating Panginoon, gagabayan niya tayo sa tamang daan na yon. Iingatan niya tayo sa tamang daan na yon. At poproteksyonan niya tayo, sasamahan niya tayo sa tamang daan na yon, sa tamang pamumuhay na ating lalakaran sa mundong ito. Kaya makikita mo kapag salungat yung buhay natin, yan, unang-una mong kalaban, hindi tao, kundi unang-una nating kalaban ay ang Diyos. Kaya mabigat ang buhay. Amen? Kaya mithiin natin, i-desire natin na magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Panginoon. Amen. Because kapag nagkaroon tayo ng kalapitan sa Panginoon, nagiging malapit yung ating relasyon sa Diyos, nagkakaroon tayo ng alignment sa ating mga buhay sa kalooban ng Panginoon. We hate what God hates and we do what pleases to our God. Ayan. Sino-sino po ba dyan sa Biblia? Sino-sino po ba sa Biblia ang sumunod sa kalooban ng Diyos? Dati sumalungat sila. Pero nung sumunod sila sa kalooban ng Panginoon, nagiging smooth ang lahat, nagiging maayos ang lahat. Sino po yan? Isa sa example natin ay si Moses. Sino po ba si Moses? Si Moses po, bago siya sumunod sa kalooban ng Panginoon, bago siya mag-align sa kalooban ng Panginoon, sumang-ayon sa kalooban ng Panginoon, ano siya? He is a murderer. Madali siyang magalit. Ibig sabihin, pikon si Moses. Madali siyang magalit. Murderer siya. Kaya anong ginawa nung siya'y magalit? Anong ginawa niya? Pinatay niya yung Egyptian. At nung pinatay niya yung Egyptian, nalaman ng Pharaoh, at yun, pinarusahan siya at pinadala sa disyerto para parusahan siya. Ngunit, nung si Moses na ay sumang-ayon na sa kalooban ng Panginoon, sumunod na siya sa kalooban ng Panginoon, at nung ang mga Israelita ay humingi ng tubig sa Panginoon, anong nangyari? Nanalangin si Moses, tinuon niya yung baston niya sa bato, at ang bato ay bumukal ng tubig. Dumaloy yung tubig na iinumin ng mga Israelites. Kaya ganun daw po yung mangyayari sa buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya. Kapag umayon tayo sa kalooban ng Panginoon ng ating buhay, God's provision will flow sa buhay natin. Amen? God will supply. God and His provision will come sa ating mga buhay. Dadaloy sa ating mga buhay yung Kanyang provision, yung Kanyang supply sa ating mga buhay. Kapag tayo pala'y sumang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Sumasang-ayon na yung ating buhay sa kalooban ng Diyos. Hindi mabigat, hindi mahirap kapag sumusunod na tayo sa kalooban ng Panginoon. Pero kapag sumasalungat, makikita natin ang bigat, ang hirap. Katulad sa ginawa ni Moses nung siya hindi pa sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. At ano pa po, sino pa po sa Biblia na dati salungat din siya sa kalooban ng Panginoon? Ito daw po, yan, makikita natin, sino daw po yan? Si Haring David. Si Haring David, ano po siya? He is a idolater and murderer din siya. Yan, adulterous, Ayan, kasi yung asawa ni Bathsheba, pinapatay niya, murderer din siya. Ayan. And adulterous siya. Ayan, kasi kinuha niya yung asawa ng may asawa. Pero iyon ay tinuwid ng Panginoon. At dahil si King David mayroong kalapitan sa Panginoon, mayroong malapit na relasyon, yan, buong puso siyang nagpatuwid sa Panginoon. At nung siya ay nagpatuwid sa Panginoon, na itama na yung buhay niya, tumuon na siya sa tama, nandun na siya sa kalooban ng Panginoon, nung kumalaban na siya kay Goliath, anong nangyari? Natalo niya ang
kalaban. Kaya makikita natin na ang buhay natin kapag sumang-ayon na sa kalooban ng Panginoon, amen, napagtatagumpayan natin ang gawa ng kalaban. Amen? Napagtatagumpayan natin gawa ng kalaban sa ating mga buhay. Like King David. At sino pa po sa Biblia na dati sumang-ayon din sila sa nais ng mundo or nagkakaroon din sila ng pagkakasalungat sa Panginoon. Pero nung sumang-ayon sila sa kalooban ng Diyos, nagiging maayos din ang buhay nila. Nagkaroon din ng kaayusan yung buhay niya. At isa na po dyan si Prophet Elijah. Ano pong meron si Prophet Elijah? Nagkaroon siya ng takot sa tao. Amen. Imbis na takot sa Panginoon. Ano pong nangyari sa kanya? Nung pinatay niya ang lahat ng mga, pinatay niya, o yung may ginawa siya na, tawag nito, na kinalaban niya ang isang hari ng Israel. Tapos nagtagumpay siya, ang ginawa niya, nagtago sa sayungib. Dahil sa takot. Yan, sa asawang si Jezebel ng hari. Kaya nagtago siya doon. Ayan. Pero nung siya ay sumang-ayon na sa kalooban ng Panginoon, ano nangyari? Yan, nung nagkaroon na ng spiritual showdown, nagkaroon na pinagpili na sinasabi na kung sino daw po yung totoong Diyos. Yan, maghahandog tayo ng handog, tapos bababa mula sa langit ang apoy. At kapag bumaba mula sa langit ang apoy, at tutupukin yung handog, yun yung totoong Diyos. Kaya yung mga propeta ni Baal, ang dami na nilang ginawa na pagsamba, pero walang apoy na bumaba mula sa langit. So, nung pagkakataon na ni Elijah, na siya na yung manalangin, ang bilis, ang apoy ay bumaba mula sa langit at tinupok lahat ng mga inihandog doon. Maging yung tubig na nakapalibot. Kaya makikita natin na kapag tayo pala ay nasa kalooban ng Panginoon, miracles will happen. Amen. Katulad sa nangyari sa buhay ni Elijah. Kaya dito po makikita natin na kapag nais natin na magtagumpay sa buhay, kapag nais natin na malakaran yung nais na pinapamuhay sa atin ng Panginoon, then magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Magkaroon tayo ng closeness sa ating Panginoong Hesukristo. At marami pa pong mga mananampalataya sa Biblia na makikita natin na nung sila'y sumang-ayon sa kalooban ng Panginoon, ang daming ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. So, maging sa buhay natin, kapag tayo sumang-ayon sa Panginoon, sa Kanyang kalooban, ang ating mga boy sumang-ayon sa Kanyang kalooban, makikita natin, His provision will overflow sa ating mga buhay. And we will overcome the works of the enemy. And ano daw po? Miracles will happen to us sa ating mga buhay, sa ating pamilya. Amen? So, desire to be close sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ano daw po pa? Ang mga rewards na ating matatamo kapag tayo nagkaroon ng kalapitan ng ating relasyon sa Panginoon, hindi lang po na tayo ay sumang-ayon na sa kalooban ng Diyos at nilalakaran na natin yung tama. Hindi na tayo namumuhay sa mali dahil yan ay kinamumuhian ng Diyos. Ano pa daw po? Sabi nga po, God will guide us into all truth and we will gain spiritual wisdom. Amen. Ito daw po yung matatamo natin. Ito daw po matatanggap natin na rewards kapag tayo mayroong kalapitan na relasyon sa Panginoon. God will guide us into all truth and we will gain spiritual wisdom. Amen. Gagabayan niya, papatnubayan tayo sa lahat ng katotohanan at matatamo natin yung spiritual na karunungan. Amen. Hindi lang sa iilang karunungan o iilang katotohanan, na matutunan natin, kundi sa lahat ng katotohanan. Hindi isang katotohanan ang ibibigay sa atin ng Panginoon, kundi sa lahat ng katotohanan. Gagabayan niya tayo, papatnubayan niya tayo. At ano daw po sabi ng John 16 verse 13?
Sabi sa salita ng Panginoon, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Gagabayan niya tayo, papatnubayan niya tayo sa lahat ng katotohanan. At magkakaroon tayo, matatamo tayo ng spiritual na karunungan. Amen. Kaya sabi nga, maraming tao daw po, alam nila yung katotohanan. Pero bakit sila nadadaya? Bakit sila ay na-deceive kung alam nila ang katotohanan? Kaya makikita natin na kapag nasa sa atin ang katotohanan, ang Diyos, ang katotohanan, hindi tayo madadaya, hindi tayo malilinlang. Amen. Dahil sabi nga, when the Spirit of truth comes, He will guide you, He will guide us into all truth, sa lahat ng katotohanan. Amen. Hindi lang sa iilan, hindi lang sa iisa, kundi sa lahat ng katotohanan na itinuro niya sa kanyang salita sa Biblia. Amen. Ano po bang ibig sabihin nito? Ayan, na papatnubayan ka niya sa lahat ng katotohanan at bibigyan ka niya ng espiritual na karunungan. Sabi ko nga, sino po dito ang mga businessman or businesswoman? Yan. Sino dito ang mga negosyante? Ayan. Kapag ikaw daw po ay negosyante, yan, at mayroon kang closeness sa Panginoon, naka-inline ka sa kalooban ng Panginoon, gagabayan ka niya, papatnubayan ka niya sa lahat ng katotohanan at bibigyan ka niya ng espiritual na karunungan. Kaya kapag ikaw ay negosyante, ano daw po yung mangyayari sa'yo? Dadaling ka niya sa lahat ng katotohanan. Ano ibig sabihin niyan? The Holy Spirit will show you and give you wisdom how you will rule your business. Tutulungan ka niya paano mo pamahalaan ang iyong negosyo na kumikita ka sa tamang paraan. Amen. Tutulungan ka niya at bibigyan ka niya ng karunungan. Paano mo daw pamahalaan ang isang negosyo na kumikita ka sa tamang paraan. Hindi ka nanlalamang, hindi ka nandadaya. Ayan, kasi may nagkwento sa akin na sabi niya, ang hirap talagang magnegosyo, sabi niya. Kasi pag negosyo mo ay gulay, sabi niya, pag sinabi niya, ang hirap magnegosyo talaga kapag ikay Kristiyano, sabi niya. Kasi mayroon akong kilala, sinabi niya, gulay yung negosyo niya. Tapos, isang araw, hindi daw nabenta yung gulay niya, naubos ng benta, may panibagong dumating, hinalo niya doon sa bago niyang mga gulay. Tapos may bumili, tinanong yung may-ari ng nagtitinda ng gulay. Sabi niya, bago po ba to? Yung sagot ng businesswoman na yon o businesswoman na yun, sabi niya, opo, bago po yan. Pero sa loob-loob niya, hindi totoo kasi may halong luma na gulay. Kaya ang hirap daw pong mag-business dahil hindi mo magawa ang tama. Pero kapag ikaw pala ay mayroong koneksyon sa Panginoon, malapit ang relasyon mo sa Panginoon, aakayin ka niya sa lahat ng katotohanan at bibigyan ka niya ng espiritual na katotohanan at tutulungan ka niya paano mo pamahalaan ang iyong negosyo na kumikita ka na hindi nanlalamang sa kapwa. Kumikita ka na ginagawa mo ang tama. Amen. Kasi ang Diyos hindi ka niya doon ida-direct sa mali. Amen? Hindi ka niya ida-direct sa mali, kundi ida-direct ka niya doon sa tama. Amen? Sa tamang buhay. Sa tamang hanap buhay na hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. Amen? Yung ating kaluluwa. Amen? Kaya hindi mahirap magnegosyo kapag mayroon kang kalapitan na relasyon sa Panginoon. Bakit? Aakayin ka niya sa lahat ng katotohanan. Tuturo niya sa iyo at bibigyan ka niya ng espiritual na karunungan. Paano mo pamahalaan ang iyong negosyo na kumikita sa tamang paraan na hindi, natawag nito, word, na nandurugas, iyon, na hindi nandadaya, hindi nanloloko. Amen? Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Amen? So, paano din daw po pag ikaw ay magulang? So, paano po yan? Nililid ka sa totohanan. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kapag ikaw ay magulang, parents, hindi yung magulang na kasi tapos na tayo sa negosyo. If you are a parent, sabi nga,
Kapag ikaw ay na mayroong alignment na sa Panginoon, mayroon ng kalapitan sa Panginoon, papatnubayan ka niya sa lahat ng katotohanan, bibigyan ka niya ng karunungang espiritual. Kapag ikaw ay isang parents na, magulang na, bibigyan ka rin niya ng karunungan. Paano mo pamahalaan, paano mo pangalagaan ang iyong mga anak tungo sa katuwiran at matuwid na pamumuhay. At malalaman mo rin, magkakaroon ka rin ng karunungan paano mo ipag-ayos ang mga anak mo kapag mayroong mga argumento sa buhay. Kasi bibigyan ka ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Aakayin ka niya sa lahat ng katotohanan. So ang lahat ng katotohanan na yan, ibibigay mo yan sa anak mo. Na siyang ituturo mo sa mga anak mo, paano sila mamuhay sa mundong ito. Amen? Kaya hindi mahirap bilang isang magulang na mangalaga o magkaroon ng pamilya. Kasi mayroong Diyos na tutulong sa kanya, mayroong Diyos na tuturo sa kanya sa tamang pamumuhay ng isang pamilya. Paano naman kapag estudyante ka? Sabi niya, He will guide us into all truth. At bibigyan tayo ng spiritual wisdom. At paano kapag estudyante ka? Sino po ba dito nais mag-excel sa school? Sino gusto maging mahusay sa school? Amen. Yan. Sabi nga, magkaroon ka ng kalapitan na relasyon sa Panginoon. Amen? Magkaroon ka ng kalapitan na relasyon sa Diyos. Magkaroon ka ng closeness sa Panginoon. Why? Because God will direct you into all truth and He will give you spiritual wisdom. Higit sa wisdom ng mundong ito. Bibigyan ka niya ng karunungan. Paano ka mag-excel sa school? Paano ka magiging mahusay, magiging matalino sa school? Na higit sa iyong mga kaklase. Higit pa sa mga nagtuturo sa iyo. Amen. Dahil iba si Lord kapag nagbigay ng wisdom. Sabi nga na kahit doktor, attorney yung kaharap mo, kapag hindi siya pinananahanan, wala yung espiritu ng Diyos sa kanya, hindi niya naiintindihan ng espiritual na bagay. Kaya higit na karunungan ang ibibigay sa iyo ng Panginoon kapag naghahari ang espiritu niya sa ating mga buhay. Amen? Kaya kapag nais mo maging excel sa school, you need to do is, you need to be close sa ating Panginoon. Kaya, huwag tayong mag-close sa gadget. Amen? Ano pong mangyari kapag mag-close tayo sa gadget? Diba? Ano nangyayari? Mostly, ang ating oras at panahon ay nauubos doon, mga kabataan. Di po ba? Paano tayo mag-aral ng mabuti kapag close tayo doon sa gadget? Diba? Ayun, wala nang God. Less na daw. Ayun. Kaya maging close tayo sa Panginoon, wag sa gadget natin. Nawa yung gadget natin, gagamitin natin yan para mapapurihan ang Panginoon. Amen? Paano ang mangyayari kapag close tayo sa mga gadgets na to? Imbis na mag-aaral tayo, pindot tayo ng pindot to, dinadamag na tayo, o magdamag na tayo, o mag-uumaga na tayo, pindot ng pindot doon. Diba? Paano na tayo makapag-aral ng tama? Ano ang may sasagot natin ng tama? Kasi pag punta sa school, tulog. Paano mo maintindihan yung inaaral ng isang guro kapag ikaw ay tulog? Diba sabi nga dito, diba, kapag ang tulog, paano makapag-ministeryo ang Diyos sa tulog? Diba? Kaya wag tayong patulog-tulog. Amen? Wag tayong papuyat-puyat, I mean. Amen. Sa mga bagay na yan, na hindi naman nagkakaroon o nagbibigay sa atin ng magandang kapakinabangan or benefits. Amen. Amen. Maging close tayo sa Panginoon kasi kapag close tayo sa Panginoon, papatnubayan ka niya sa lahat ng katotohanan at magtatamo tayo, magkakaroon tayo ng spiritual wisdom na higit sa mga karunungan sa mundong ito. Ano daw po sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 14? Sabi nga, and God has actually given us His Spirit, not the world's spirit. So we can know the wonderful things God has freely given us. When we tell you this, we do not use words of human wisdom. We speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual
truth. Kaya nga, ang mga espiritual na katotohanan, mauunawaan lang, maiintindihan lang ng taong pinanalahanan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya ang totoong na born again, nananahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos, mayroon siyang closeness sa Panginoon. At kapag mayroon siyang closeness sa Panginoon, nagkakaroon ng alignment niya, ang buhay niya sa Diyos, ginagabayan, pinapatnubayan siya ng Diyos sa lahat ng katotohanan, at nagkakaroon siya ng spiritual wisdom, higit sa wisdom ng mundong ito. Amen? Kaya kung nais mo maging mahusay sa buhay, we need to be close sa Panginoon. Kahit sa anumang larangan, mapanegosyo man yan, mapatrabaho man yan, mapaasawa man yan, may pamilya man yan, mga anak man yan, sa pag-aaral, gusto nating mag-excel sa buhay, then, be close to God. Maging malapit ka sa Panginoon. Magkaroon ka ng kalapitan na relasyon sa Panginoon. Sabi nga, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit words to explain spiritual truths. But people who aren't Christians cannot or can't understand these truths from God's Spirit. Kaya dito mo makikita natin na ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, kahit anong sabi mo ng mga espiritual na bagay niyan, hindi niya yan maintindihan. Dahil wala ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kaya naiintindihan ng isang tao o ng isang mananampalatayang tunay ang salita ng Panginoon, ang mga espiritual na bagay. It is because of the Spirit of God that is within Him, na nagahari sa kanyang buhay. Sabi nga, but people who aren't Christian cannot or can't understand these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them. Para sa kanila, kahangalan lang ang espiritual na bagay. Because only those who have the Spirit can understand what the Spirit means. Kaya totoo nga, kapag na-born again ka, pinananahanan ka ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ang magpapaunawa sa atin sa lahat ng espiritual na bagay. At siyang magpapatunay sa atin na tayo nga ay mga anak ng Panginoon. Amen. Kaya pagkakalooban ka niya ng karunungan na higit sa karunungan ng mundong ito. Ano daw po sabi sa Psalms 119 verse 98? To 100, anong sabi? Sabi niya, your commands are always with me and make me wiser than my enemies. I have more insight than all my teachers. For I meditate your statutes. Ang statutes na yan, salita ng Diyos. I have more understanding than elders, for I obey your precepts. Yung precepts na yan, salita ng Panginoon. Kaya makikita natin na kapag pala tayo ay mayroong kalapitan na relasyon sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng pangunawang espiritual. Mayroon tayong wisdom na espiritual o spiritual wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Makikita natin that we are more wiser than our enemies. And we have more insight than all teachers of this world. Kaya makikita nyo po, kahit anong talino ng tao sa mundong ito, lahat ng talino na mayroon siya sa mundong ito, if he has no Spirit of Jesus, no Spirit of God na naghahari sa kanyang buhay, siya yung pinaka-bio-bio sa mundong ito. Amen? Dahil anhin mo man ang karunungan sa mundong ito, kapag wala si Kristo sa puso mo, lahat ng bagay na yan ay useless. Amen. Kaya sabi nga, we have more insight than all my teachers, for I meditate your words. Kaya, di ba, napakahalaga na mag-aral ng salita ng Panginoon, maturuan ng salita ng Panginoon. Kasi the more na tinuturuan ka, the more na naging matalino ka, the more na naging mahusay ka sa buhay na ito. Amen. Hindi ka madadaya. Hindi ka maluloko. Amen? Alam mo kung nagsisinungaling o hindi. Because God's Spirit will give you the discerning spirit to discern these people. Amen? Na iyong kaharap. At sabi diyan, I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. Kahit sa mga taong matatanda na o may edad na, pero kung wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos, ikaw na bata na mayroong Espiritu ng Diyos, higit kang may pangunawa kaysa sa mga
nakatatanda na walang Espiritu ng Panginoon. Ano ibig sabihin yan? Sabi nga, God is wisdom and the author of truth. Kaya kapag gusto mo maging mahusay sa lahat ng larangan sa buhay, maging mapanegosyo man, maging isang pamilyado man, maging isang estudyante, o isang nagtatrabaho, o ano pa man ang iyong estado sa buhay, gusto mo maging mahusay sa lahat ng larangan, then be close to God. Amen. Be close to God because God is wisdom and the author of truth. Hindi kanya dadalhin lesser than your sa kasinungalingan. Walang kasinungalingan ang meron sa Panginoon. Dadalhin, aakayin kanya sa lahat ng katotohanan. And in Him, you'll be wiser than your enemies. Magiging matalino ka, higit kang matalino kaysa sa iyong kalaban. And have more insight than your teachers. Higit na karunungan ang mayroon ka kaysa sa mga nagtuturo sa iyo na tao sa mundo na walang espiritu ng Diyos. And more understanding than the elders. Kaya makikita mo ang taong pinananahanan ng Espiritu ng Panginoon, nasa kanya ang katotohanan, makikita mo, malawak ang pangunawa niya. Kaya hindi magulong kausap, hindi magulong kasama ang isang taong mayroong malapit na relasyon sa Panginoon. Amen. Dahil sa kanya nagahari ang Espiritu ng Diyos. Amen. 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 Kaya makikita natin na gaganda talaga ang buhay kapag malapit ang ating relasyon sa Panginoon. Mayroon tayong kalapitan na relasyon sa Diyos. Kasi bakit? Nagkakaroon kayo ng kaayusan ng iyong asawa, ng iyong Mr. at Mrs., ng iyong mga anak, ng iyong mga magulang. Nagkakaroon ng kapayapaan sa bahay. Nagkakaroon ng mahinahon na pag-uusap. Nagkakaroon ng matiwasay na buhay. Kapag ang isang mananampalatayang tunay ay mayroong tunay na ugnayan sa Panginoon. Mayroon siyang malapit na relasyon sa Diyos. Kaya mithiin natin, naisin natin na magkaroon tayo ng kalapitan na relasyon sa Panginoon. Amen? At next week, tapusin natin yan. Amen. Dahil oras na. Sige po, tayo tumayong lahat. Ayan. Church, sa pagkakataon na to, tayo ay minsan pa pinapaalalahanan ng Panginoon na sa bawat pagkakataon na binibigyan tayo ng Lord na pagkakataon na lumapit. Buksan mo yung puso mo na, Lord,
close to you, God. That's what we pray, oh God. I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. You never let me go. You never let me go. Lord, hold us now, Father God. Hallelujah. Amen. Yes, Lord, Ikaw ang humawak sa amin, Panginoon. Dahil mahirap kapag kami ang humawak sa iyo, Lord God. Dahil kapag hindi tama yung desire namin, pwede kaming bumitaw sa iyo, Lord. Kaya tulungan mo, Panginoon, hawakan mo yung buhay namin, O God. Hawakan mo ang bawat mga hawakan mo upang hindi kami malayo sa iyo, O Diyos. At Lord, tulungan mo na ang dinidesire namin, ang siyang dinidesire mo rin, O Diyos. Na ang tinitibok mo, ang siyang ng puso mo, ang maging tibok ng aming mga puso, Ama. Na magkaroon kami, Lord God, ng kalapitan na relasyon sa iyo, Lord God. Dahil marami ka pang ibibigay sa amin. Nais mo na magiging maganda, magiging tama ang buhay na mayroon kami, Panginoon. Nais mo, Lord God, na ang buhay nito maranasan yung kagandahan ng buhay na nais mo, na hinahangad mo sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, tulungan mo na ang bawat isa magkaroon kami ng kalapitan na relasyon sa iyo, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, kung binabaliwala namin yung iyong salita. Lord, tulungan mo kami, Lord God, na kapag narinig namin ang iyong tinig, humakbang kami na may pagtitiwala. Humakbang kami na sumusunod kami, tumatalima kami sa kung ano ang tama at winawaksi namin ang mali, Lord God. Hindi kami nagpapatuloy sa mali, hindi kami namumuhay sa mali dahil hindi mo yan kinalulugdan, O Diyos. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin na hakbangan ang buhay na nais mo sa amin, O Diyos. Ang magkaroon ng kalapitan sa iyo, O God. Upang sa gayon, Panginoon, patuloy naming maranasan ang kalapitan mo din sa aming mga buhay, Panginoon. Maririnig namin ang iyong tinig at aakayin mo kami sa tamang landas ng buhay. Makakapamuhay kami na hindi sumasalungat sa kalooban mo, kundi Lord, mararanasan namin ang kagandahan ng buhay kami sa iyong kalooban. At salamat, kahit kami narito sa mundong ito, Panginoon, hindi kami matatakot dahil hindi kami madadaya dahil ang katotohanan ay nasa sa amin. Pinapatnubayan mo kami sa lahat ng katotohanan. Hindi kami maliligaw, hindi kami maluloko. Malakaran namin ang mga bagay, ang mga buhay, Panginoon. Sa oras na ito, tulungan mo kami na tumalima kami sa tinig mo, O Diyos. Dahil marami ka pang ipapanasak sa amin bagay kapag kami sumunod sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, O God. At huwag mong hayaan, Panginoon, na kami tumalikod sa iyo, Lord God, at magpatuloy sa maling buhay. Tulungan mo kami
na sumunod sa iyo. Dahil ang pagsunod sa iyo, isang biyaya, Panginoon. Muli, Lord, salamat at pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen.